tagapaghatid ng mga nagbabagang balita at kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nescafe Creamy Latte, kapeng Pilipino para sa Pilipino. Time check, 30 minuto bago ang alas 8 ng umaga. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Bantayan Bookshop na matatagpuan sa Arena Square, Center Samson Road, Caloocan City. Ito ang Real NCR, tagapaghatid ng mga nagbabagang balita. Mula sa bulwarang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang Real NCR 109.5. Mga nagbabagang balita mula sa loob at labas ng bansa. Mga isyong tinutukan at sinubaybayan. Lahat ng ito kasabay ng mga tanong ng sampayanan ay lulumasin namin sa loob lamang ng 5 minutong paglalakad. Real NCR 109.5, ang boses ng sambayanang Pilipino. Sa loob ng 5 minuto, maghahatid ng balilang siksik, sulit na sulit. Sa Real NCR, narito ang nambalang Roslyn at Edeline nagigising sa inyo ngayong umaga. Ito ang magandang buhay na balita. Ang oras natin ngayon ay 5 minuto makalupas ang alas 8:30 ng hapon. Araw ng Huwebes, ikasyam ng Mayo, taong 2024, kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng Bulaklak o Flores de Mayo. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, NCR. Ito ang inyong kaibigan, Rosie G. Sula. At inyong kaagapay, Edna Lindimo. At kayo'y nakikinig sa magandang buhay na balita. Sa ulo na nagbabagang balita, ang mga jeepney hindi consolidated may tuturing na koloro. Heat index sa Pilipinas tataas pa ngayong Mayo. Amphibious array exercise sininsayo. Yasmin Curdy, opisyal na makakto na. Para sa detalye ng mga nagbabagang balita, Ali. Humahabol sa pagpapakonsolidate at sa posibleng umabot sa 80% ang lahat ng aabot sa isinagawang jeepney consolidation noong araw ng Martes, Abril 30, taong 2024, extended hanggang alas 8 ng gabi ang pagpapakonsolidate ng mga jeepney kaya dagsa ang mga naghabol. Ayon sa LTFRB ay wala ng extension. Simula ika-1 ng Mayo ay may tutuloy na kolorong ang mga papasada na hindi consolidate. Heat index sa Pilipinas tataas pa ngayong Mayo. Sinabi ng Philippine Atmospheric, Geographical and Astronomical Services Administration o PALASA na maaaring tumaas ang magnitude ng heat index na may tatala sa una hanggang 2 linggo ng Mayo. Sa isang panayam noong Lunes, Abril 29, sinabi ng weather specialist na si John Manalo na mas maraming lugar sa bansa ang maaaring makaranas ng extreme heat index sa Mayo. Nagbabala ang Pag-asa sa publiko na ang heat exhaustion kasama ang pagduduwal at pagsusuka ay posibleng may delikadong heat index mula 48 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, habang ang heat stroke ay nalalapit sa mga lugar na may heat index na 52 degrees Celsius. Ako si Rosie G. Sula para sa Radio NCR. Muling magbabalik ang istasyong ito matapos ang isang maikling patalastas. Hay nako, napakainit. Pawis na pawis ka yata, tinihingal pa. Paano naman kasi at napakatindi ng init ngayon sa Pilipinas? Sinabi mo pa, kaya naman mahalagang manatili tayong presko at dalasan ng pag-inom ng tubig dahil mahirap lang maging biktima ng heat stroke. Tama ka dyan. Tara, kape tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Coffee Ko Blanca, ang creamiest na kape ng coffee ko, mas pinang-creamy pa ngayon. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Real
Banataka, China sa isang bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang bahagi naman ito ay tuloy ang Balikatan 2024. Paglabag mula sa dagat papunta sa dalampasigan ng inensayo ng mga kalahok. Sumabak sa amphibious raid ang mga sundalo Pilipino na bahagi ng ship-to-shore movement ng mga sundalo. Mula sa sinasakyang PRB Davao del Sur, lumipad ang mga Marines at Navy sa dalawang landing craft ng PLDO LCU. Nang tanaw na ang mainland Palawan, lumulas na ang LCU sa barko sabay ng landing craft ng PLD ang mga miyembro ng Philippine Marines at Philippine Navy bilang bahagi ng amphibious landing force. Paglapit sa isang fleet sa kapang gulay sa bayan ng Rizal, binuksan ang landing craft at dahil low tide noon at hindi nakalikid ang landing craft, lumusong sa dagat ang mga sundalo para makarating sa pampag. Ang misyon ng mga sundalo Pilipino ay masecure ang beach. Bukod sa kasanayan, nakita ang importansya ng maaasahang barko ng Navy para sa pagbabantay at pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Leo Wilbote para sa Radyo Rio Palawan. Dumako naman tayo sa showbiz. Yasmin Curtis officially a mom of two. Ibinahagi ng Starstruck alumna ang kanyang birth journey sa kanyang ikalawang baby na ipinanganak sa pamamagitan ng cesarean section. Ali, ichika mo na yan. Sa isang post ay binahagi ni Yasmin ang kanyang mga letrato sa binibiro kalakip ang kanyang birth story. Gusto raw sana niyang isilang ang bunso sa pamamagitan ng normal na panganganak matapos masaryan 11 taong nakalipas sa panganay na si Ayesha. Pero nalaman daw nila na pagkatapos ng inang mga test sa manipis pa rin ang kanyang CS scar na hindi raw magandang edukasyon at magiging high risk ito sa kanyang panganganak. Habang ginagawa ang procedure, nalaman din daw nila na ang cord coil ay nakapulupot na sa ulo ng bata kaya mabuti raw na nagpa-CS na siya. Life-saving nga raw ang procedure ng mga babaeng tulad niya para mas healthy at safe na ipalabas ang sanggol. Nagkataon ding akma ang kwento ni Yasmin noong Abril kung kailan ay pinagdiriwang ang International Cesarean Awareness Month. Bumuhos naman ang congratulatory messages mula sa mga kaibigang artista at fans. Alisa May Liguaso para sa Real Showbiz. Real NCR 109.5 tagapaghatid ng mga nagbabagang balita. Walang kinikilingan doon lang tayo sa katotohanan. Ito ang Real NCR, boses ng sambayanang Pilipino. Magandang umaga mga kaibigan. Iyan ang 5 minutong pagbabalita mula sa istasyong hindi lamang naghahatid ng balitang sariwa, kundi balitang tumatatak din sa inyong puso at diwa. Ito ang inyong aga kay Rosie G. Sulang. At lagi niyong kaibigan, Ednaline Gimok. Balitang mga katotohanan. Balita mo lang kinikilingan. Gigising tuwing umaga upang maghatid ng mga sariwang balita. Magandang umaga, kaibigan.